itong maayong Ginoo, ato sa pasalamatan, maninggaw ta. Ato sa pasalamatan, pinaagi sa itong mga pag-awit o pagsimba. No? O before na, tanawa daw inyong katapat, din nga, you are blessed. You are O blessed. sa inyong pag-ingon, mo niya, ayaw ko, you are blessed. Hindi, with smile lang, you are blessed, you ka, blessed, you ka. Inay mo katapat, blessed, you ka. No. Bless you ka ni Lord. Amen? And this time, ato ang pasalamatan ang Ginoo kay tuod maayo siya. Amen? O, ato ang gihangyo ang tanan sa kanang pagtuko sa mga ulo. Mag-pray kita. Balaan o may gumao ng mga Diyos sa mukhang ginapasalamatan, Lord, sa imong pagkamaayo. Salamat kay Ginoo na ikaw maghatag ka ng mukusog, Ginoo. Ug sa imuhang paghatag ka ng mukusog, Ginoo, gamito na mo kini alang Ginoo sa imong kahimayan, Ginoo. Lord, we praise you and love you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, kinsa may nalipay na naakaroon dali sa atong palimbahon. Amen. Luyaman! Amen. God is good! All the time. And all the time! God is good. Maayo ang Diyos! Sa tanang panahon! Ang karoon atong simbahan atong buhi na Diyos! Hallelujah! So, kita lang sa laulo atong ibakang atong mga kapon ug atong siyang kantahan. Yes, Lord Jesus!
Yes, Lord, ikaw ang nagmumula sa kalibutan ng Diyos. Sa among mga kinabuhi, ikaw ang nalalagang ka sa Diyos.
you, Father God, will be deeply rooted in our hearts, Lord Dios. Hallelujah, hallelujah. Ikaw ka panalangin sa mong pangumulong karoon, God. Using, Lord, as a vessel of your word, Lord. And as a messenger of your word, O God. Lord, that tayo kung kawalay amo, Dios, imuha yung kining tanan, O God. Usama ginabalik, o himaya, diha kayo. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Natapuso, tumalakpak, natupit kayo. Thank you sa kalantugan. Before ta malingkod, let me read malingkod na lang sa proceed, mangusta sa ako. Kumusta tanan? Amen. Kumusta si Ma? Okay ba ang iyong trabaho? Okay ba? Kumusta ang eskwela? Sa Panimalay, kumusta? So yung mga relationship sa inyong mga katao, kumusta? Okay lang. I am glad to hear about it. And nalipayon ko, ako na mo dere ka mga lawa. Babaan ko kay lugay na po nga wala ko nakatubang sa inyo ha, nakatubang sa akong Ginoo. Murag gani tao nga nasa nag-appeal sa korte. Sadaan man ka natubang ka sa kuha nga feeling ba. Ay, ako po day, na-challenge po day ko karon kasi magtatagalog tayo ba. Una si PJ, si Ma'am Lisa, tapos ako na naman ngayon. Sorry lang sa akong Tagalog ha. Kasi hindi ako marunong mag-Tagalog. Pero I'll try my best to speak Tagalog and English for us to communicate well. Before we start, this context, wala ko PowerPoint pero okay lang. Pa-project lang ako niya. Itong verse kaya makita sa Matthew. Kasi usually sa Luke 22 niya, it is when Jesus prayed on Gethsemane, or the Mount of Olives. Let us stand in reverence to the Word of God. Let me read His Word. Jesus prays on Mount of Olives. Then, accompanied by His disciples, Jesus left the upstairs room and went as usual to the Mount of Olives. There He told them, "Pray that you will not give into temptations." He walked away about a stone's throw and knelt down and prayed, "Take this cup of suffering up. Father, if you are willing, please take this cup of suffering away from me, yet I want your will to be done, not mine." And then an angel from heaven appeared and strengthened him. He prayed more earnestly, and he was in such agony of spirit that his sweat fell on the ground like great drops of blood. Let us pray. Heavenly Father, Lord, we love you. We honor you, Lord God, as our King and our Master in our life. Lord God, you are our Savior, the death of sin. Lord God, we thank you for every day. For every day you gave us is a hope for another day to carry on. Lord God, give us strength to carry on this pain that we are currently experiencing. And Lord, we love you, we honor you. In Jesus' name I pray. Amen. May this word na makapuon pa. So it is not bago sa kuha ng word kay Jesus. I devoted, nag-devotional na ako ni
last year ago, 2 years ago, and the Stop Love devotional. But it is clear to me that the context of this word. Imagine that you are trapped in a building, four-story building, then sa third floor is naisunog. You are alone. Ikaw lang alone sa four-story building, and all of the exits, emergency exit, was blocked by fire. Kusugin kalayo. Kusugin kalayo nga, pag budul ka, mapasok na yun ka, ang imuhang panit is mag-wrinkles na yun, kanang murag plastic ganyan na nasunugan, mapilo na lang yun. Imagine. And then, God talk to you through a window. Ano siya nga? Dong, dahil, kung sa'yo gusto nimo, luwason pa ka aning kalayo, agto ka sa dagat, o asa man yung gusto nga dili ka makapilog ka kainit, or tagaan pa ka o panit nga dili masunog. Although masakitan ka sa sunog. Panit, lawas nga di masunog, pero masakitan ka sa sunog. Siyempre, sa atong natural instinct, akong itubag is, mahawa na lang ko. Mahawa na lang ko. Lord, rescue me. Lord, hawa ako ng sitwasyon ng masakitan ko. Hawa ako ng sitwasyon ng I am trapped sa akong palibot. No? Get me out of here. Now imagine, pero imagine that, naanang ang Ginoo nga, dili kapapaon diya. Nagaan kagpanit, nagaan kaglawas nga dili masunog, pero masakitan ka. Sino mong matiod? Now, I want you to think of that for a second. Because in Luke 22, there was a same scenario ato sa Bible. Let us read in Luke 22, or actually, nabasa naman po di ay, bataw lang ako sa. It is then Jesus prays at the Mount of Olives. Kato ni siyang after ni pag-pray niya, takbo na siya sa mga Roman soldiers and he crucified na. No, then accompanied by his disciples, Jesus left upstairs room and went to as usual Mount of Olives. There, he told them, pray that you will not give into temptation. Nipalakaw daw siya sa iyang mga disciples, and then pumunta siya doon sa Mount of Olives to pray. And he said, and he prayed that, Father, if you are willing, please take this cup of suffering away from me. Yet I want your will to be done, not mine. No, kaning Gethsemane manggod sa Aramaic term is Gethsemanim, which means oil press. Nabasa na pala ko, search mo kanina. Sabi meaning sa Gethsemane, anong Gethsemane man ang ipili ni Jesus na mag-pray? Ano sa Mount of Olives masya ay para mag-pray? Ganun siya? Ganun naaman siya dito? Na mangha lang ko sa kung sa mga kasimbolik ang Bible ba? Ipili din ni Jesus dito, kay when we say Gethsemane is oil press. Oil press o pagbuhat o mga oil. And Jesus went to Mount of Olives, so puno og mga olives. So, alam ko nga, siguro so Jesus was the olive tree or the olive nga fruit. Inaog sa Gethsemane to be pressed para mahimo siyang oil. Ako nga, bitaw good, no? Jesus at this time was pressed by three emotions. Was pressed by three stresses. Makita niya sa Luke, Matthew 26. Matthew 26, patawag ko na later. Sinabi siya, he was suffering for intense stress, sorrow, and agony. Kung ano, intense stress, sorrow, and agony. Stress, sorrow, and agony. Then, nabasahan ako dito that Jesus Day was closely, ang pinaka-close daw na na-diagnose siya nga sakit is
hematidrosis. Kanang hematidrosis is tungkol sa instance daw nga stress, ang iya mga capillaries daw, or pinakaduol nga ugat sa panit ba, di ba sa pinaka-end nga ugat, pinakagagmay na ugat, nag-burst daw. Nag-burst daw, tapos nag-mix iyang sa iyang sweat, thus sweating in blood. Kung sa ka-intense stress, nagsimot sa dugo. And not only that, physically, nagsuffer pa siya psychologically, sorrow. Ano ba siya na sorrow even unto the tungod daw sa kasakit siyang hibati, marami na siya mamatay. Tungod sa sakit niyang gibati, ani na time kay kabalo siya nga i-betray siya friend. Beyond siya siyang disciple, o isubject siya sa public humiliation, which is patakil na po na ito niya. And spiritual agony, or agony of spirit, agony in spirit, makita niyo po sa Matthew 26, basahin niyo pa ito niya, i-absorb niya ang spiritual guilt and weight sa ato ang mga sala. Ato natakil niya. At least nakapagod ako sa inyong context. Nganong sa Gethsemane siya dito, nganong ipili niya dito as murag symbolism niya po. No. And this time, habang ka-pray si Jesus, dili siya nga time na akong like, he was in the wilderness, nga it was peace, although gitempt siya ni Satan, siya kalakaway, but you get it, ang power ni Jesus is, wala ra yun, ang power ni Satan is wala ra yun katong even ka 1/4 kang Jesus. It was peaceful. Okay, peaceful, basta peaceful siya, dili peaceful, magaling nga time, unlike atong nasa sa wilderness. Or kanang nabaktas ba siya, nag-preach ba siya. It was peaceful. And this time was violent. Kasi emotional trauma, he is sorrowful even to death. Siya nga, Lord, Father, if you are willing, take this cup away from me. But diri ko mas na siya, ano ko nga, kung nasakitan si Jesus, mas diri ko na siya, an angel from heaven, sa verse 43 then an angel from heaven appeared and strengthened him. Angel, kung makita ang angel, meaning murag rescue ta. Diba? Katong, ano pa to sa Matthew, kapag pag to si Jesus sa kanang marapangin, kay isave daw siya sa angel, or even kay katong tulo kabok, si Abednego, si Shadrach, sa tungsa, nga tungod sa angel, si Jesus gusto, si God gusto, i-rescue sila sa kalayo. When I say angel, i-rescue jud ta, but this time, wala i-rescue si Jesus. Ay, ano ko ha? Manong wala i-rescue si Jesus? Most of us, makaingon ta nga, ay, na may angel, makaingon ta basin, tagaan siya comfort. But, as I look deeper, pagbasa na ako, wala man digihatagan si Jesus o like kanang chance to escape that situation. Ang ihatag sa Ginoo sa iya is strength. Kami kusog strength, kamo do strength. Strength to carry on. Ang imbis hatagan siya o kanang pwede ra magbuhaton sa Ginoo nga pakyun to ang mga Roman soldiers sa padulong siya. Pwede ra pod nga in an instant si Judas wala nang gi-betray. Wala nang gi-betray si Jesus. Pwede rin na. But the cup remained on the table. Naradya po ng baso dyan, cup. And the scariest part, the angel was not sent to rescue Jesus. The angel was sent to give him enough physical and emotional stamina so that he wouldn't faint before the nails was in. Sometimes, atong ginabuhin, the most devastating proof of God's love is when He refuses us to remove the pain. Sometimes, God does not remove the pain that we are suffering. Instead, He gave us stamina, strength to carry on. Amen? Amen. So, if you are in a situation karon nga
you feel so down, you feel the world is against you. Remember, if wala kay escape route, wala kay katakasan, endure it because God is with you. For Isaiah 41:10. Do not fear, for I am with you. 41:10. Now, if we are honest, when we think that God strengthens us, our faith, mao man nabasahan ko nako. Kung may mga tao strength, ang Ginoo is He strengthens us. God strengthens Jesus. Ano ko nga, basin siguro nga wala nang kabating sakit si Jesus, no? At nga time. Pero wala ko nga dili pagbasa na ko, dili siguro. God gave Jesus strength para dili man ang kasakit na nabatian niya. Basahan na to sa Luke 22. Ano siya dere? Then an angel from heaven appeared and strengthened him. After the angel strengthened him, he prayed more earnestly, and he was in such agony of spirit that his sweat fell to the ground like great drops of blood. In Matthew 26, ikatulo na siya nag-pray. And the third time he prayed, katupad yung nabot ang angel siya, and after sa pag-abot sa angel siya, kaya strengthened siya, nagsimot naman na sa dugo. Ako, isimot, Toronto. Nagsimot siya og dugo. Ano ko nga, ha? I-strengthen siya sa Ginoo. Pag tungod sa pag-strengthen siya, ha, nagsakit na naman siya mayo. Kana ko nga, lisod na sabton sa Ginoo, no? Lisod kayo sabton ang ihang understanding. Pero pagbasa na ko, the strength did not cure the agony. No, the strength did not cure the agony. Although the strength gave him the capacity to feel the agony even deeper. Inana ka mga yung Ginoo, amen. Wala kuha sa Ginoo ang kasakit ng bagay ni Jesus at that time. Kundi gitagaan siya strength para mabatian niya unsa kalalong ang atong mga sala. Unsa kasakit ang atong mga sala. Unsa kaulo ang atong mga sala. His body was shutting down, kung sa kapoy siguro, but the angel intervened. And it did not take the sorrow he was holding, but rather it kept his heart beating, it kept him unconscious, and it ensured when he took the sins of the world upon his shoulder, he was fully awake to feel every single ounce of the curse. Isod yun sa Ginoo ba nga, Jesus, dapat awake ka, dapat mabatian yun mo tanan kasakit na sala sa katawhan. Remember kung sa inyo ni Keming, every day daw, every na matulog ta, every tulog na to, kontrol na to, sa'yo matulog ka alas 3, alas 5 sa buntag kalawon, sa'yo alas 12, alas 10, sa mga groups. But we are not in control kung sa pamata. So remember, always remember, yung mata ka karon, because ito sa hope, may pag-asa, may paglaom, may blessing. Remember, God kept your heart beating for you to endure in this world. Ano pa sa Acts ba to? Romans, I guess. Kung pinsan na ito mag-endure sa dagan, sa lumba, sa itong kinabuhi, mahimong siyang pero. Mahimong madaog. Amen? Amen. Then last topic is about kana po ko although ano ko nga strength, yapagan si Jesus strength. Then strength lang ba na dawat ni Jesus? Basa ta sa Matthew 26 verse
44. Basta katulo siya ng pray, balik-balik, kita niya yung mga disciples na natulog na sila. Natulog sila, pag mata mo kay pagampo para dili mo matempt sa temptation. Para di mo matintal. Pero in the third time, pagbalik niya, siya nga, go rest. Away ka mo. Away. Pero ingat ang madaan that the betrayer, yung betray daw kay Jesus, ay paduol na. Naana. Dari ko na believe sa 46. Matthew 26:46. Ingat siya, up, let's be going. Look, my betrayer is here. Sa lahi pa nga translation, ay mo dyan, rise, let us be going, see, my betrayer is at hand. Now, before the angel came, Jesus went on his knees. Nagampo siya, sinking in the dirt. But the moment the angel finishes ministering to him, Jesus stood up. Nung siya, he walks back to his disciple and says, Dindog mga disciple, let us be going. Remember, if God strengthens you, dili din na siya mag-fail na tagan God from confidence. He will sure that makaya niyo ng obstacle. If God endures you, surely, kana nga situation, kana nga circumstances, makaya niyo na. Amen. Amen. Now, kung ngayon let us be going, forward march gani, forward march sa paano ko sa ROTC man ko, pasulongkad, baktas, pasulong na baktas, pasulong na lakad. Gapon ko, naikutin kami ngayon dyan, pagbalik na mo, nato nag-post ang gas island ko, voucher sa gas. First 15 daw nga makato sa ilang station, taga daw delivery mo, 100 pesos gas. Ano ko nga dyan? Tara! Dako kay confidence sa akong sarili na makakuha na mo. No, if God strengthens you, God will give you confidence to carry on. Strength to carry on. Ako, tara dyan! Kasi motor mo ito, ako mo, nakuha ko may. Dayon, second place, no, third place sa para murag-rampon mo na. Then, when God give you strength, God give you confidence. Kaya na. Ana mo sarili, kaya na. Tapikay mo sarili, kaya na ka ng butang. Amen? Kaya na. Kaya. You are in pain right now. Remember. Kaya na. Kaya, oy. Kaya, oy. Now, pasulong ka, manigod. The strength of the angel took Jesus from a victim of his circumstances to the voluntary champion of our salvation. Tungod sa strength na gihatag kang Jesus, nimo siyang from victim sa atong mga sala. Victim sa atong mga sala, atong mga kapakyasan, into champion sa atong salvation. Grabe, kamayo Ginoo. Grabe, di kamayo Ginoo. Diya, imagine, dili atong sala. Dapat kita masakitan. Dapat kita mapalawan, dapat kita maluwaan, masamadan. But no, they take part, they take whole niya ang akong mga sala. And not only ako not only kay PJ, Pastor PJ, not kay Niljan, and billion people into one is murag bugat jud kayo. Bugat jud kayo hunaon na ang sala di sa kalibutan, ipas-an niya para sa tuwa. Amen. Amen. No? Anak pa siya dito sa Isaiah 57, mga wala. For the Lord God helps me, therefore I have not been disgraced. Therefore I have set my face like flint, and I know that I shall not be put to shame. Kasi nga lang flint dere, flint. Flint and steel. Kung kadula mo Minecraft, flint and steel. Kung wala mo kadula, kaya pamilyar mo, lighter, nga na roller, kanang musika dyan ko spark, that is flint. Although gamay ka na siya, pero bisa kung sao niyo mo nagdukot sa bato, hindi na mo buwak. Malata na siya, malanay na siya, pero hindi na siya mabuwak. That is flint. It is also known nga hardest rock sa dili sa kalibutan. Bisa kung sao na siya extra, mag-spark pa dyan na siya, hindi na siya mabuwak.
Depende na sa inyo ah. Ning atong kalibutan na, depende na sa inyo kung may mong bato o may mong flint. Like Jesus, the world struck him. Itusok yung kilid, ibunalan niya likod, giluwaan siya, sagwa siya. Pero tungod sa pag-struck siya, nahimo siyang fire sa atong kasing-kasing. He lit fire sa atong sulod. He lit burning fire sa atong kasing-kasing. Amen? No. Ayaw na paluma ang kalayo. And if ever magaling palo ng kalayo, go back to Jesus. Go back sa ato ang flint. Go back sa ato ang kukisarang sindi sa tuwa. Remember, God is our flint. If napalo ka karon, if you realize, ay napalo ko, I felt like layo kay Jesus, then go back to Jesus. Easy. Easy as that. No? No. And if would, the kanang circumstances maabot sa inyong kinabuhi, if problems may rise in your life, be like a flint. Ay pabuak. Like bato nga pag mabuak, madugmok, may uyuta, and everything. Be like flint. Pag sa kung taon o BI sa inyong kinabuhi, magsindi ka o kalayo sa mga isang tao. Dili magsindig kalayo nga masurok na nung dugo ah. Dili. Masindi ka kalayo nga on fire ang katong tao through Jesus. Amen. Amen. Flint and steel. Okay. Actually, maoro po ito. So, if you are in a garden of pain today, nakasakasakit, garden sa kasakit ka madlaw, and you are staring at a cup like Jesus, remember, ayaw pangita sa exit, kundi pangita si Jesus. Pangita ang flame. Pangita ang atong Ginoo. He will endure you. He will give you strength to carry on and the confidence to face the problems. Let us pray. Heavenly Father, Lord, we praise you. We honor you, Lord, in our life. So, Lord God, may mabot nga, may mag-rise na problema sa mong kinabuhi, but we will never forget how you sacrifice for us, Lord God. Lord Jesus, grabe ka kamaayo. Really enough ang among words, Lord God, to describe how good it's everything you are, Lord God. Lord God, we thank you. Tibok ng kasing-kasing, Lord. Ginapasalamatan ka na mo. Sakit man din mo sa high, Lord God niya. Masinatian na mo, Lord. Mapalo man kami, doon mi kanimo, isindihin mi balik o Diyos. Lit the fire burning in our hearts. Lord Jesus, magpadool kami kanimo, Lord God. For you are our Savior, our manifestor of our faith. Lord God, thank you, Lord God. Grabe, Lord. Thank you. And Lord God, as our carry on our daily lives, allow me strength, Lord God, to carry on, na mag-endure me aning lumba sa kinabuhi. At matagad mo confidence, Lord God, matubang sa amo ang problema. Lord God, Lord, kaning problema ha, wala kami ka 1/4 sa imo. Ako, kaayo ba ni problema? Wala ka ni Lord. Kaya ka ni Lord. Inaka. You will help us, Lord God. Gawin ni Lord God, that you will never leave us. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Atong masarap ng palakpakan ng Diyos. So, salamat kayo, Pastor Novister Imulap. So, isa sa pagpainumdum sa dito nga, if you are in pain, if you are in room of pain, don't find the exit, but find rise within. Amen? So, pangita ang exit, naayod tayo mga storm stage sa itong kinabuhi. But then, the Lord reminds you that He is
your provider. He is your strength. And I am, niya si Lord, I am with you till the end of the earth. So, mauna ang iyahang reminders sa tuwa. And now, as a respond ko sa i-share ni Pastor Noe, share na po na ako akong testimony regarding sa akong work, no? Ako ang paglaag-laag, mahog yun ako laag-laag, kay nato ko mga laing-laing mga lugar. Nato ko sa Pagadian City, o dito na kay mamat na ako, ang usa ka worship leader, usa ka inahan, usa ka worship leader, o usa ka Sunday school teacher. Inahan niya. O usa sa ka inahan nga naay anak nga naay deformidad or deformities. Naa siya'y daughter nga naay deformities. O lisod kayo sa usa ka inahan kay kanang dili siya makahatag og attention sa uban niya nga mga anak kay tungod naay usa ka anak niya nga gikinahanglan og attention. In short, she is in pain because not just only kanang nakuha ang iyang time ngadto sa uban niyang mga anak, but dito pud siyang asawa og matungog niya sa lain sa mga silingan nga uy asa man siya kanang gabaan siguro na kay tungod ang kanang dami na siya sa simbahan nagatudlo na siya, worship leader man na siya, pero nganong yang anak ni ingunana man igabaan siguro na siya. Imunana ang iyang madungog o siya nagsakit ang iyang kasing-kasing kay munato ang nahitabo sa iyaha. O one thing good, nagpangutana siya sa Ginoo. Ingon niabot siyang life nga nangutana siya, Lord, nganong sa ako pa man nga nag-serve man ko sa imuha. You see, Lord, nagkanta man ko sa imuha, nahimo mo worship leader ni mo, Lord, but nganong sa ako pa man, nganong di man sa uban. No? Kaya ningon sa dito nga ningon siya sa Sir, sakit kaayo ngayon ana ang nahitabo. Nakapangutana ko nganong sa ako ako man nga nganong dili man sa uban wala mo ko'y sala nga nabuhat. O nakapangutana ko si Sir Kugulingon nga naabad yung ko'y sala pa nga nabuhat, Lord, sa mga tubangan. Ikaw mga paminaw ato katong panahon na nakapaminaw ko, Lord. Saan man ako pagtubag ni nga inahan. Nihilak na. Isabay-sabay na lang ko siya gilak. Para kinabang simpatya. Aking simpatya. Ako natiwa, di ko'y matubag anak si Mati. And then another one, usa ka inahan, pastura, na backslide. Sa gikan pa lang siyang pagkatao, o ingon pa niya dito nga, kanabang gipili niya ang pagsunod sa Ginoo, pag-serve sa Ginoo. Nagpastura siya kay iyang mama, pastura po. Nagpastura po siya, gi-cambio niya yung career dito sa pag-serve kay Lord. Kung sa diya nga pag-serve niya kay Lord, many years na niabot, happy kayo siya sa pag-serve sa Ginoo. But then, the moment nga nag-marry siya, iyang anak, pag-anak sa iyang anak, bungi. Iyahang gibasol ang Ginoo nagpangutana sa siyang kaugalingon, Lord, wa mo ko'y sala nga nabuhat. Tama ko'y sala nga nabuhat, Lord. Na kanabang tanan ako ang gibuhat, Lord. Nag-serve man ko sa imo ha. Ingon ana, nganong gibuhat man nimo sa kuha. Kung niabot ang time, wa na siya ni simba-simba. Wa na siya ni simba. Kung baga kung totally, wa na yun sa Ginoo. Iyang gibasol ang Ginoo. But then, nag-abot ang time na kanabang iyahang anak usahay, ningon siya nga biyaan ang taniya, ibutang na lang niya sa lamisa. No? But then, niabot ang milagro sa Ginoo. Nausa ka kanabang pastor, gigamit sa Ginoo para mailhan niya ang ospital. Kunya dito sa ospital, natambalan ang iyang anak, o dito, gi-counsel ang inahan. Kunya, gitrace. Kana day nga mga pangitabo ka ng mga day deformidad, dili lang day na kay tungod na kasala ka, dili mo na tungod na sa genes, congenital problems.
Unya nabalik ang iyahang sa hinay-hinay, wala man giningon nga nangalagad na diretso dayon sa hinay-hinay nabalik ang iyahang pagsalig sa Ginoo. No? Unya balikan ang katong usa ka inahan. Katong duha, isa ra kong tubag pud atong duha sila nakapangutana gyud. O ako ang gitubagan ako, Lord, kagay ko wisdom Ginoo. Nung sa ako pagtubag nining duha ka inahan, ni nani ang pangutana. Ingon dia aday nasulat sa Biblia na katong nayusapod ka layman nangutana sa Ginoo, Lord, anong ihimo man ni sa kuha sa Ginoo? Anong ingon ani man gibuhat sa kuha? Di ko kalakaw. Ay bangakol, ay buta. Anong gibuhat man ni sa mua? Ingon si Lord dito sa ilahang, I made this to display my glory unto you. Kay para ma-display ang himaya, ang power sa Ginoo ngadto kanila. You know what I mean? Nagets niya akong ipasabot? Sa diha nga naayo sila karon, katong duha ka inahan, dili lang pisikal ang giayo sa Ginoo, pati ang ilahang gibati. Pati ang spiritual nila nga bahin. Imagine, isang leader, Sunday school teacher, ang isa pastor. But pasabot na ipagsalig sa Ginoo, pero katong panahon nga nakita nilang deformidad. Biya sa Ginoo. Naputay mo na usahay. Isa ako na mo na. Usahay, gusto na to ang atuan ng panlantaw, mapag na ako sa Ginoo, everything is okay. No? Munya ang gusto na to, dili ta na dito sa kanabang in pain, nasama sa gi-share ni Pastor Nubi. Naukuna ka dito sa panahon na ang Ginoo, pagpangayuan na to sa Ginoo, Lord, instantly, hawa ako diri Pero dili day mo na pamaagi sa Ginoo. Gusto niya na i-express niya ang iyang love through that deformities. Natay mga deformities sa tuwang kawalingon, dili man physically but character. Sa unsa man na karakter? Luyagon ta in terms of kana bang ngano man ni kanang sige ka og reklamo napa deformities ba na? Deformities na kay giingon ito ang fruit of the Spirit is love. Amen. Fruit of the Spirit is joy, peace. Fruit of the Spirit is kindness. Pero sa kita na doon, pag masabihan ako din na. Mana din pa, di ba? But then, muna, mag-share po na ako sa inyo kay kanabang gusto na ko na may balaan na to na dili tanan, no? Nakagustuhan na to, dili tanan na atong yuna-una nga maayo kanabang ana na ang pagnaasa kanabang presensya sa Ginoo, everything is okay na. Ang kalaban di man musugot ana. Pero kung naa ka sa kalaban, yung ipakita yun sa mga kanabang butahon ka sa usa ka butang nga kini. Di ba maayo, di maayo. Pero naa ka sa Ginoo, ang kalaban di musugot ana nga magmadaubon ka. Gusto niya nga pag naa ka sa Ginoo, biktima ka. Pero the Lord remind us today in His message, in His messenger, na you are a victor. Dili ka victim. Amen? Amen? Amen. Sa diha nga kita ning agig in pain, si Lord Jesus in pain pud. Na siya ning gibati ba niya ang kasakit? Gibati niya, tama? Gibati ba niya nga giuhaw, tama o correct? Correct pa yun. Gibati niya ang tanan na atong gipangbati. Gibati na niya tanan ng iya atong gipangbati. That's why wala niya gi-invalidate ang ato ang emotions. He said, cast all your worries and cares. Tama? So today, the Lord remind us that His eyes is on us. He's with us. Wala siya dili siya katong Dios nga naninglantaw lang. Nga bahala ko diha. Ngano bitaw? Gingnan bitaw kani? Kana imong gipili. Karon, unsay nahitabo? Nagkayag nayabo na noon.
Mao nang iyahang bunga is steadfast love. Dili gid siya usab. Wala gyud na usab ang gugma sa Dios. O katong i-share nako regarding atong duha ka inahan karon, excited ko nga makita na pud sila usab sa hospital. Kay gusto nako ma-featured ang ilang stories regarding sa deformity silang anak o sa story behind that. Kay na po usay nga kana ba gusto ko na ako makuha dito na mga amahan po dito o mao po na ang atuang next week usa ka amahan. Di na ako gusto nga i-spoil dayon sa inyo karon sa giagihan atong amahan. Kato lang nga amahan is kuan lang sa inyo katong nga amahan kauban ako sa Tagum National High School sa una basketball player. Kauban ako nga kanang sa varsity. Unya siya ang nahog siya sa una sa kanabang diri sa GS Cup sa una. Siya ang best center sa una, no? Unya karon nalihis niya ang nandas kung nasa'y anak nga na deformidad. Pero ang makita na ninyo next week, no? Invite na ko siya diri or else kita o kung dili siya maadto sa church, kita maadto dito sa ilaha. Di ang church ang maadto dito sa ilaha. Okay? So nara na sa mangga. So mao na ang mga pangitabo, no? Gusto na ako makuha nga makaplagan ninyo. Ako ang experience magod sa ako ang pagpanarbaho. Nakaingon kong na ako'y in pain, na ako'y mga challenges sa life, but life made me humble. Sa diya nga nakita na ko kung nahimamat na ko ang tagsa-tagsa nga mga tao. Na ako diri sila yung mga challenges nga makaingon ko ang akong mga challenges pero talaga di ka katiting. Kung imagine, maybe this year, hopefully this year, makaadto na punta ko sa another place or dito lagi ako na sa Pakibato. Gusto na ko nga ma-realize ninyo ba unsa gyud ang kinabuhi, unsa pud ang kinabuhi ma-reflect na to ang atuang life to their lives. Pero remember this nga bisag unsa kang estado diha karon, unsa man ka karon, puti ba ka, itom ka or gray ba ka or unsa ka nga klase na color nimo, diha sa Ginoo puti ka. Kung diya sa Ginoo pantay ka. Amen. Kung diya sa Ginoo anak taniya tanan. Amen. Amen. Dili lang taniya sulugon. Anak yun taniya. Amen. Kitang tanan, tanawa na yung katapad, tanawa. No? Tanawa. Nantawa yung katapad. She is precious enough in the eyes of the Lord. He is precious enough in the eyes of the Lord. That's why Jesus died diya sa imong katapad ko. Oh, you are precious enough in the eyes of God. That's why He died for you. Amen? And at this time, ato ang express sa ato ang pagpasalamat sa Ginoo. Pinaagi sa atong paghatag o pinaagi sa mga financial nga bahin atong igahatag diha sa Ginoo, knowing nga this financial kini nga butang ato ang pagagamiton sa Dios to expand His kingdom and to kanabang i-express po niya sa uban nga mga tao nga nagkinahanglan ni ini. Amen? And ingon si Lord, muhatag ta, dili, dahil katungkuan ako nga, muhatag daw, kung muhatag daw sa atong kasing-kasing, o kung muhatag ka na sa kasing-kasing, gabay! O kung muhatag daw sa bulsa, dagko. Pero, ang Bible nang remind sa tuwa, give with a grateful heart. Amen? Subot pa subot, grateful heart. Dako nga kasing-kasing. Naghatag kita nga walay pagduha-duha diha sa Ginoo. Amen? Gunitin mong ilong o kung ikuan mo, kanapugni mong gininga, kanang mo ang kuan,
Sakit, diba? Di ka kahinga, pero buhi eh. Pero unlimited ka nga mo, hinga. Kaya ang Diyos way pagduduha, hatag ko na niya tanan. Amen? Na mo na nga kinahanglan na to, igabalik ang unsay para sa Ginoo. Let us give ato ang itaas ang atong gahatag sa Ginoo. O kung ikaw karon gibati nimo nga mo share kadiha ang imong paghatag sa Ginoo, nga kanabang gihatag ta sa Ginoo na wala tay pag duha-duha. Let us pray. Father, we ask your holy presence in this place, Ginoo. Salamat, Lord, for giving us your message, O God, na ikaw ang Diyos na naghatag ka na mong paglaom. Lakip na Ginoo sa strength, Ginoo, ng kinahanglan that endured us sa tanan ng mga challenges, Ginoo, na amo ang ginatubang. Salamat, O Lord, that you remind us with your word, O God, na ikaw ang Diyos na maghatag ka na mong paglaom. Gihatag nimo, gisustain nimo, Ginoo, ang tanan na mong panginahanglanon. Thank you for you bless us always, Ginoo. Lord, ibalik na mo diha kanimo ang tanan dumog ug himaya sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. So this time, ako po gihangyo si Daniel na to share gihangyo din ako ni sa niaging simana na ma-offer niya sa Ginoo. This, pwede na ito magluto. Yes. Makablutot ka, no? Say, kanaan. Makablutot ka? Wala pa. Sige daw. Pakiblutot sa Rumaragas ang pagpapala. Rumaragas ang pagpapala.
Thank you so much. Wow. Ano mga tingog nyo? So, rumalaga sa pagpapala ang sa atin. Amen? Kumbaga, nag-overtake daw ng mga blessings ang ana sa tuwa. So, hopefully and expectedly nga ang kana nga pagpapala moabot yun sa tuwa as we believe in the Lord Jesus Christ. And this time, before tamo ato sa panapos, next week, it's our Sabado, no, 4 a.m. Ato ang mag-start 4 a.m. sa ato ang dawn prayer or dawn watch. So, hopefully, makita-kita karong Sabado. And also karong Sunday, mga pastors and leaders magpabilin diri for we have the short evaluation and also sa tuang studies. Then next, ano pa ba? Sa youth? Do you have announcement sa youth? Sige. So 12, July 12. Isang birthday. Okay, July 12, Youth Day. Youth Day? Okay. Youth Day sa July 12. And also, birthday ugma ni Johnny. So, dali Johnny. Yes! Prayer na ito daan. Ay, wala naman ugma. Kuwan kayo. So, dali dyan. Basta na kayo gusto ipasalamat sa Ginoo. Siyempre sa kinabuhi. Salamat ako sa protection gets yan. Pero kinabuhi din na yan yan. Yes, thank you so much sa itong palakpakan ng buhay ng Diyos sa kinabuhi ni John. And also, malibot ko ay patlak po na to this coming Sunday. Okay? Patlak po ta. Dili lang din ang mga leaders, tibok na yun po na. So John, itong patindot to sa John Dria. Ito, nandito sa akong yung tanan to extend sa inyong mga kamot na tuman dyan. Let us pray for John. Lord Jesus, we thank you so much, Lord, for the gift of life. Another year, Ginoo, imong gihatag kang John, Ginoo. Ikaw mag-bless kaniya, ikaw maghahatag, Ginoo, sa tanan panginahanglanon niya, Ginoong Dios. So, lakip na, Ginoo, sa iyang pag-eskwela. I-grant, Ginoo, makahuman siya sa pag-eskwela, Ginoo. Ug lakip na, Ginoo, mahimo siyang garbo sa iyang ginikanan, Ginoo. Ug mahimong proud ka, Lord, sa iyang kinabuhi, Lord. Lord, continue to bless him and also, Ginoo, mahimo siyang suga o kahayag, magkahayag, Ginoo, ngadto sa mga nangigitan ug mahimong asin, Ginoo, to season, Ginoo, mahimo siyang makita ang mga tao, Ginoo, makita kaniya dili magmugot kundi mag-smile gayud sa makita sa Ginoo. Lord, bless him always, Lord, and protect him and guide him, Ginoo, as he also, Ginoo, na mga pangandoy niya, Ginoo, i-grant, Ginoo, sumala sa imuhang kabubuton, Ginoong Diyos. This is all we prayed and we declare Jesus Christ is Lord through His life, His family, and His generation, and His ministry, Ginoo. Praise you and love you, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. And now, as we temporarily close this program into God, akong giangyo ang tanan sa panindog alang sa ato ang pag-awit, pagsimba niya sa Ginoo. Sa makausap ato siyang awitan sa tibok kasing-kasing, sa tibok na itong una-una, atong daigod ang atong buhay ng Diyos. Yes, hallelujah. Atong daygon pag-usab ang atong buhing Dios igsoon ko. Halita maulaw sa pagkanta, pag-awit, pagpataas sa atong mga kamot diha sa buhing Dios. Hallelujah.
lubad. Kaya ang buong lubad ko sa kanya. He'll never give that a fade. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah, Lord, thank you. Ikaw na muna sa kalangitan. Ikaw na buwan at di kalibutan. Wala'y butang na dili mo mahimo. Bisan gani ang patay, gibanaw mo. Wala'y sugon ang gugma mo, Jesus. Tanang butang makaya ko, tumulog na lang kanimo. Sa singit mo ang ngalan mo, Ginoo. Di mo kinabuhi ko, ihanan ko kanimo. Ang tulong mo, itibig ko, ikasing-kasing ko. Pasino mo, pasalamat sa tuga mo, wala'y katumbas. Sa singit mo ang ngalan mo, Ginoo. Di mo kinabuhi ko, ihanan ko kanimo. Ang tulong mo, itibig ko, ikasing-kasing ko. Pasino mo, pasalamat sa tuga mo, wala'y Lord, salamat Ginoo sa iyong may pagkuhan. Ikaw, Ginoo, magpanalangin sa kapusan, Ginoo. As loba, Ginoo, at sa ang pagsarasa ng panimalay. Bless kami, Ginoo. Mamulakaw kami. Tuwas kami ng inyong panilawan. At ikaw, Diyos, makabless ka namin. Hindi lumabay ikaw ang Ginoo ang mga pulong mga natulog, Ginoo. Salamat kay Lord sa mga pulong ng Ginoo. Simple mo sa mga kasing-kasing Ginoo na Lord. And as we go, Ginoo, ang muang blessings biyang us. O ang imuang wala ang Espiritu mo ang mag-protect na ng pinagmalayin. Praise you, Lord. And this we declare in our lives, in our family, in our ministries, in our generations. Jesus Christ is Lord. So we pray in the name of the Lord Jesus Christ. Amen.